panghabambuhay na pagsisisi. Ito ang ugaling mahirap aminin pero mas madalas mong ginagawa kaysa sa inaakala mo. Yung paghahanap ng panandaliang ginhawa kahit kapalit nito ay pangmatagalang pagsisisi. Ang problema? Akala mo simpleng break lang ito. Pero sa katotohanan, unti-unti ka nang binubura sa sarili mong direksyon. Isipin mo ito, ilang beses mong sinabi sa sarili mong saglit lang, pero natapos sa isang buong araw na walang nangyari. Ilang beses mong pinili ang aliw kahit alam mong may mas mahalaga kang kailangang harapin. Ang mga Stoic ay hindi laban sa kasiyahan, pero malinaw ang linya. Ang kasiyahang tumatakas sa responsibilidad ay hindi kasiyahan. Ito ay isang bitag. Sabi ni Seneca, ang hindi marunong humindi sa pansamantalang sarap ay hindi kailanman magiging malaya. Dahil habang patuloy kang sumusuko sa mga madadaling aliw, hindi mo namamalayang ikaw na pala ang hinahawakang bihag ng sarili mong gawe. Bakit ito mapanganib? Dahil ang utak mo ay nasasanay sa dopamine mula sa mabilisang reward. Scroll dito, isang click doon, kain ngayon, bahala na bukas. Hanggang sa mawala na ang gana mo sa mahahabang proseso na tunay na nagpapalago sa'yo. Kapag sanay kang palaging may aliw, kahit maliit na hirap ay parang bundok. Kahit simpleng disiplina ay parang parusa. At dito nagsisimula ang tahimik na pagbagsak. Hindi dahil bigla kang nagbago, kundi dahil araw-araw kang kumakapit sa komportabling bisyo na unti-unting kumakain sa pagkatao mo. Subukan mong obserbahan ang sarili mo ngayong linggo. Ilang beses mong pinili ang madali kaysa sa tama. Ilang bagay ang pinospone mo dahil wala ka sa mood. At ang mas masakit, ilang pangarap ang unti-unting nilamon ng katamaran na binihisan lang ng salitang self-care? Hindi ito sermon. Ito ay paalala. Lahat tayo ay nahuhulog dito. Pero hindi lahat ng nahulog ay kailangang manatiling nasa baba. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Anong panandaliang sarap ang paulit-ulit mong pinipili kahit alam mong ikinakalat nito ang atensyon mo, binabawasan ang disiplina mo at pinapahina ang loob mo? Hindi ito tanong na kailangan mong sagutin sa comment section. Pero kung gagawin mo, may epekto ito. Baka may makabasa, baka may mag-react, at baka sa diskusyon ninyong hindi mo inakala, may mabuo kang resolusyon na hindi mo kailanman magagawa mag-isa. Ito ang hamon. Subukan mong tanggihan ang isa sa mga panandaliang sarap ngayong araw. Isang beses lang. Mapapansin mong may natitira ka pa palang lakas na akala mo na wala na. Ang tunay na disiplina ay hindi yung hindi na nagkakamali. Ito yung paulit-ulit na pinipili ang tamang hirap kaysa maling ginhawa. Kung seryoso kang lumaya, kailangan mong tanggihan ang mga aliw na nililito ka lang dahil kung patuloy kang bibigay, ang kapalit ay hindi lang oras. Ang kapalit ay buhay na hindi mo na mababawi.